Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat ng ating kapatid na abutin ng aking munting talakayan. Naway gagabayan po tayo ng ating makapangyarihang Diyos sa ating gawain ngayong araw. Dahil magbabahagi tayo muli ng mga kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa sarili nating pagsasaliksik at pagsisiyasat tungkol sa mga salita ng Diyos. Noong unang talakayan na naisagawa natin ay naibahagi ko ang mga rason o paninindigan, di ba, na nagiging batayan ko o motivasyon and so on and so forth. Kung bakit sa pamamagitan ng isang vlogging activity ay magsasagawa rin ako, di ba, ng mga talakayan tungkol sa aral at kaalaman. Again, sa mga gawain at salita ng Diyos. Doon sa ating naunang talakayan, nakasintro ito kung bakit kailangan mangaral o magpalaganap ng mga salita ng Diyos. At meron tayong 5 doon na naging batayan. Unang nga doon is yung utos ng Diyos o tinatawag sa wikang English na Great Commission. Na ilahad natin naman doon yung mga verses na sumusuporta sa ating mga inihayag o kinilalang mga batayan. Pangalawa, para makilala ng sangkatauhan, no, lalong-lalo na yung mga viewers natin, no, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Yan. Yung pangatlo naman, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa gabay. Nagbibigay liwanag at gabay sa buhay ng tao. Which is correct naman yun, no? And very understandable naman na siyempre ang salita ng Diyos, di ba? Talagang nagbibigay ng liwanag yan sa atin. Pang-apat, nagbabago ang buhay ng bawat tao sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Totoo rin ito, no? At nailahad naman natin yung mga verses at saka mga explanation doon sa ating naunang talakayan. At siyempre yung panglima, no, ito daw ay bunga ng pag-ibig sa kapwa, di ba? Tama 'yun, no, na dapat siyempre kung mahal natin ang kapwa-tao, kailangan natin ilapit sila, di ba? Sa ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. 'Yun lang naman yung magagawa natin. Okay? Then ibahagi rin natin, di ba, na ang mga iba pang rason kung bakit, di ba? Naibahagi rin natin na maliban doon sa mga rason ay kailan dapat, di ba, ipangaral ang salita ng Diyos. Di ba? Kasi kailangan din yun eh. Hindi lang bakit eh. Kasi kailan kompleto yung 5 W's in 1 H na sinasabi. Di ba? Kailan, sino-sino ang dapat mangaral. Di ba? Ordinaryong tao lang ba? Pastor lang ba? Pari lang ba? And so on and so forth. Di ba? Kung saan nailagay naman dati doon, na ipaliwanag natin doon na kahit sino naman, basta mananampalataya. Di ba? Pwede. Di ba? Pwedeng mangaral. Pang-apat, paano? No? Dapat isasagawa ang pangangaral. Di ba? Kasi may mga paraan naman ng pangangaral. At ang pinakahuli is kung saan tayo dapat mangaral ng mga salita ng Diyos. No, yan, ulitin natin, i-recap natin, di ba? Bakit? Doon nakasintro ang ating talakayan. Tapos kailan, sino-sino, saan, at paano, di ba?
Yan, ito ay tungkol sa pangangaral sa salita ng Diyos. Ngayon naman ay ibabahagi o tatalakayin ko sa inyo ang unang paksa na napili natin, no? Dito sa ating gawain na binigyan ko ng titulo na ang Biblia at pananampalataya, gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Sa wikang Ilocano, ti Bibliakin pamati, turay iti naindaklan abiyag Kristiyano. Ayan, para medyo maintindihan ng ating mga tropang Ilocano, no, na listener. So, dito sa ating unang paksa, meron tayong topic outline na ihanda. Ito ay 12. Bali, 12 ito, at iisa-isahin ko. Ang una is yung mga pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia. Importante kasi yun. Di ba? Kahit ano naman pangangaral, importante kung ano yung mga pangunahin, yung mga basic foundation kung bakit. Kasi hindi pa pwede na mag-jump ka doon sa kalagitnaan o doon sa malapit sa dulo. Dapat para mas madali nating maintindihan, sisimulan natin doon sa ugat, no? Which is the basic foundation or pangunahing kaalaman. Ayan, marami yun. Ayan. Pangalawa, may mga pangunahing aral at kaalaman din na dapat malaman ng isang Kristiyano, no? To support the number one, di ba? Subtopic. Yan. No, ulitin ko, pangunahing aral at kaalaman na dapat malaman ng isang Kristiyano. Pangatlo, araw-araw na gabay sa pamumuhay Kristiyano, no? Kailangan din natin malaman 'yun, di ba? Para tumibay ang ating pananampalataya, di ba? At magabayan, no, yung natin, pananampalataya natin at buhay Kristiyano na dapat natin tangkilikin. 'Yon. No, may mga araw-araw 'yan na gabay, no? When we say gabay, mga guidelines 'yan sa wikang English. Di ba? Sa Ilocano, hindi natin medyo basta dagayay dapat nga masurot. Rumbeng nga dapat nga masurot. Yan, yun yung sinasabi mga gabay. Pang-apat, bakit kailangan, no, sambahin ang Diyos? Di ba? Natanong nyo na ba sa inyong sarili, no? Pare-parehas tayo na believer ng makapangyarihang Diyos. Pero naitanong na ba natin sa ating sarili kung bakit natin kailangang sambahin? Di ba? Kaya kailangan nating malaman para mas malinaw. Di ba? Meron tayong matatag. No, pag nalaman kasi natin yon, magkakaroon tayo ng matatag na pundasyon ng ating paniniwala. Ayan. Then, ano ang mapapala natin sa pagsasamba ng Diyos? Yun. Di ba? Bakit kailangan sambahin? Ano yung mapapala natin? No, kailangan natin malaman yun. Di ba? Para magiging taos puso natin siyang tanggapin. Di ba? Ayan. No? At susunod, yung pang-7. Ito, medyo din to. Matindi. No? Kailangan bang pumunta sa simbahan o kapilya kung sasamba tayo sa Diyos? No, kailangan din malaman natin yung mga usapin tungkol dito para malinaw. Di ba? Pang-8, mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon at pananampalataya. Di ba? Meron din pala sa Biblia, di ba, na tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagtitipon ng mga mananampalataya. No, may mga justifications doon, may mga explanation doon sa Biblia na makikita natin. Pang-9, pangunahing kaalaman tungkol sa pananampalataya. Di ba? Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, kailangan alam mo yung mga pangunahing kaalaman tungkol dito. Again, no, basic yun. Di ba? Yung mga ugat, kailangan yun. Dahil pag hindi mo malaman ang mga yun, hindi magiging matibay ang iyong paniniwala. Di ba? Madaling matukso, di ba? Madaling sirain, no, ng sinuman ang iyong pananampalataya kung hindi mo alam yung mga pangunahin
Pangunahing kaalaman. Okay? Pang-sampo, maililigtas ba tayo ng ating pananampalataya? Siyempre, kailangan din malinaw sa atin. Kasi, nananampalataya tayo, puro tayo pananampalataya, hindi naman pala tayo maililigtas. Di ba? Sayang lang. Di ba? So, kailangan yun na malaman natin kung totoo ngayon o hindi. Ayan. Pang-11, paano makamtan ng isang Kristiyano ang kaligtasan? Di ba? Alam natin, no? Tayo, nagsasabi, naniniwala tayo sa Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos. Naniniwala tayo na makakamtan natin ang kaligtasan. Pero, di ba? Hanggang dun lang. Kulang naman tayo sa gawa. Puro lang tayo sa salita at isip. Hindi naman natin isinapuso. Di ba? Hindi naman natin sunuportahan ng gawain, tamang gawain, ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, again, mahirap din yun. Kaya kailangan malaman din natin, no, kung paano natin makamtan ang kaligtasan. At ang pang-12 is yung, again, pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging banal. Di ba? Lahat naman tayo siguro, di ba, pinangarap na maging banal, no? Iwan ko lang sa iba. No, pero ako talaga, siyempre naisip ko din yon, 'di ba, na paano ba magiging totoo at tunay na tao, tunay na alipin ng Diyos, 'di ba? Tunay na tagapagsilbi ng Diyos. Siyempre, pag magawa kasi natin 'yon, kailangan natin maging banal, 'di ba? 'Di ba? So, napakahirap maging banal, pero sa tingin ko, sa paniniwala ko, lahat sa atin ay gusto natin yun. So, kailangan din natin alam yung mga pangunahing kaalaman, no, tungo sa pagiging banal. So, yun yung ating subtopics. 12, no, napakarami na ito, kaya gagawin o ihahayag natin ito, tatalakayin natin sa ating susunod na vlog. So, tandaan lang natin yun. So, sa susunod na talakayan ay iisa-isahin ko sa inyong tatalakayin at ipapaliwanag, di ba? Sa abot ng aking kaalaman, pag-unawa, and so on and so forth. Ayan, so see you in the next vlog.